Sa puntong ito para po malaman po natin ang inaasahan lagi ng panahon para po sa mga susunod na oras. Makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor. Good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, ano na po bang update natin sa binabantayan po natin na dalawang low pressure area dito po sa loob ng ating PAR? Nakalabas sa po ba yung isang LPA sa kanlurang bahagi ng ating bansa? Amor, meron nga tayong binabantayan dalawang low pressure area. Yung isang low pressure area natin ay nasa West Philippine Sea po yan. Ay tinatayang nasa layong 370 kilometers west of Subic, Zambales or nasa West Philippine Sea na po yan. Malapit na po yan sa ating boundary line. Inaasahan natin sa loob ng 24 oras. Posible na po yan lumabas ng ating Philippine Air Responsibility. Ang isa naman nating binabantayang low pressure area ay nasa Pacific Ocean na po. Medyo mataas naman po yan. Yan po ay nasa layong 610 kilometers east ng Basco, Batanes. At yan din po ay malapit na sa ating boundary line sa may norte naman. At inaasahan natin na yan lalabas sa darating na linggo or bukas po ng linggo. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin ang update tungkol po dito sa lokasyon ng dalawang low pressure area na binabantayan po natin at inaasahan nga po natin na lalabas na rin ng ating PAR. Sa loob po yan ng 24 oras, ito po nga LPA na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ganon din, ito po nga LPA na nasa silangang bahagi naman po natin bansa. Kaya patuloy po kayong tumutok, dito lang po yan sa Panahon TV. At Mr. Pura, ito naman po ano pong inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Sabado. I'm sure ngayon po yung rest day ng ilan sa ating mga kababayan. Marami po sa kanila ang lalabas. Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Sa ngayon, ang rehiyon ng Mimaropa, Western Visayas, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, makakaranas pa rin tayo ng mas maulap na papawirin sa aking mga nabanggit na lugar at patuloy na makakaranas or maaari tayong magkaroon ng mahina hanggang katamtamang mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog doon sa nabanggit kong mga lugar dahil po yan sa ating low pressure area or doon sa trough or doon sa pagsasanib ng hangin natin na dulot ng ating low pressure area. Dito naman sa atin sa Metro Manila, makakaasa po tayo ng mas maaliwalas na panahon. Ngayong araw na ito, makakaasa po tayo ng pagsikat ng araw sa umaga, subalit pagsapit ng hapon, posible tayong maging mas maulap at meron din tayong mga inaasahang localized or yung ating mga isolated na mga rain showers at thunderstorms. At ito naman po, Mr. Pura, paano po ba kumikilos itong low pressure area? Nandito po silangang bahagi ng ating PAR dahil po ayon sa initial forecast po ng Pag-asa kahapon, ito po inaasahang kikilos pa-northward o pahilaga. So ano po ba ang dahilan? Ano po yung nakakaapekto dito po sa movement ito? Bakit po hindi nito tinatahak o tinutumbok itong ating landmass? Usually, ang mga weather system natin, ang mga bagyo, mga low pressure area, pag wala pong nakakaapektong anumang iba pang weather system dyan sa mga low pressure area natin, ang track talaga niyan ay usually nagsimula sa east, papunta pong northward or nade-deflect po yan dahil sa tinatawag nating Coriolis force. Sa ngayon, yung ating low pressure area dyan sa east ng Basco Batanes ay pa-northward po, papunta nga dyan sa area ng Japan dahil yung ating low pressure area or high pressure area dito sa West Pacific region ay medyo umatras po yan. So nagkaroon po siya ng daan at yung kanyang usual track na pa-northward ay yun na po yung kanyang tinatahak na direksyon. Okay, ayan po, pan-northward pa rin po ang tinatahak na direksyon ng nasabi pong low pressure area. At magandang balita na rin po yan para sa ating lahat dahil hindi po natin inaasahan na ito ay dadaan o tatama pa sa anumang bahagi ng ating landmass. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Pura, dahil nga po halos sunod-sunod na ang formation ng low pressure area dito sa loob ng ating PAR, mahalaga po na maging familiar yung ating mga kababayan tungkol dito sa weather system na ito. So para po sa dagdag kaalaman tungkol po sa low pressure area, nalaman ko po na meron po tayong dalawang uri nito, no? Meron po yung warm core low at meron din po tayong tinatawag naman na cold core low. So ipaliwanag po natin ito sa ating mga manunod. Ano po ba ang pinagkaiba at ano po ba yung usually na nararanasan po natin dito sa ating bansa? Dito sa ating bansa or dito sa tropical islands or tropical region, yung ating nararanasan, yung tinatawag nating warm core low. Ibig sabihin, mas mainit yung ating gitna or yung sentro ng ating sama ng panahon kumparado sa kanyang labas. So, mas nakakapagdala po yan ng mga kaulapan sa atin tuwing gabi at bumubuhos yung ating mga or nagde-develop yung ating mga cloudiness usually pag gabi. Dito naman sa mid-latitude or mas mataas na latitude, yung ating tinatawag na cold core low, yan po ay dyan po na usually nabubuo. Pero yung ating warm core low, pwede rin po yan umakyat sa mid-latitudes. Pero usually yung ating cold core low, dyan po sa mid-latitude or subtropical latitude nangyayari. Yan po ay mas malamig yung ating gitna kumpara sa surrounding temperature niya. At yung ating cold core low, nagsisimula po yan sa mataas na bahagi po ng atmosphere. Kumpara dito sa ating warm core low na nasa baba, nagsisimula yung ating pag-ikot. Itong cold core low, nasa baba po yan at unti-unti po yan bababa para makabuo po tayo ng isang low pressure area.
So ayan, may bago po tayong natutunan ngayong umaga mula po kay Mr. Pura at ito nga po yung tungkol dito sa warm core low at ganoon din po sa cold core low. At dito po sa Pilipinas, mas madalas po nating mararanasan itong warm core low dahil nga po mas mainit yung sentro po ng ating low pressure area. At ito nga po madalas rin po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan sa hapon o kaya naman po pagsapit ng gabi. Ayun, maraming salamat sa laging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa.